sa mga daga, sa raccoon, sa cattle, sa pig. Pagkaihi nila, may bakterya yun. Pag tumama yan, may sugat tayo. Or tumama sa mata mo o nainom mo o tumama sa ilong, yung bakterya pumasok. Huwag na nating i-risk sarili natin. Kung may sugat ka, kailangan maglagay ka ng plastic na para hindi mapasukan. Tapos pwede kang uminom ng 200 milligrams. Ano ho yun, Doc? Prevention. May pasyente kami na-admit sa hospital dahil leptospirosis. Nakadalawang buwan siya sa hospital. Grabe, Doc. Well, maliban dun sa sakit ng katawan, yung gastos pa. Oo, kidney problem pa, liver problem pa. Paano mong malalaman na baka leptospirosis to, Doc? Meron bang markers? Kapag napansin mo, Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph at tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan natin tungkol sa mga sakit na common tuwing tag-ulan. This time, pag-uusapan natin, medyo madalas na nating naririnig pero hindi pa marami ang nakararanas. Yun yung tinatawag na leptospirosis. Ano nga ba to? Ano yung mga sintomas? Delikado ba siya? At ano yung treatment if ever na minalas-malas at makakuha tayo nito. So today, para magpaliwanag sa atin tungkol sa karamdaman nito, nandito ang ating Medical Director, si Dr. Anthony So. True Alkaline Vitamin C. Sa panahon ngayon, ang daming pagmulan ng sakit. Stress, exposure sa germs, unhealthy lifestyle, at kung ano-ano pa. Bilang doktor, isa sa mga nire-recommend ko ay daily intake ng vitamin C mula sa pagkain at supplements. Mabisang pampalakas ng immune system at pampababa ng stress. Nakakatulong pang pagandahin ang ating balat. Sa dami ng brand ng vitamin C, ito ang paborito ko. True Alkaline C. Sodium ascorbate. Alkaline kasi siya. Di gaya ng ibang brand, solid ang vitamin C content dahil puro at walang ano-anong halo. Di pa nakakapangasim ng sikmura dahil nga alkaline base siya. Safe sa mga acidic. Available to ng discounted at free shipping sa store.medico.ph. Tandaan, store.medico.ph. Nandito lahat ng mga supplements na rekomendado namin. Order na habang may natitira pang stocks. Doc, Let's coach. ano itong leptospirosis na to? Ang leptospirosis is bacteria na parang bilog din siya, spiral. Okay. Kaya nga tinatawag leptospirosis. May 20 species marami siyang species. Okay? Then palagi yan sa tropical countries, no, katulad sa atin. Ito ay most common zoonotic infection. Sa Ibig sabihin hayop nun, nakukuha? hayop, tama ho, most common na nangyayari sa mga daga, sa raccoon, sa cattle, sa pig. So, yung ihi nila, iihi sila, pagkaihi nila, may bakterya yun. May sugat tayo sa paa, natapakan natin. Or pumunta sa tubig, sa mga lake, tapos nag-swimming ka, tumama sa mata mo o nainom mo, o tumama sa ilong, papasok yan. Kasi spiral siya, spiral siya, papasok yan sa mucosal mo o sa sugat mo. So hindi lang lagi sa sugat, Doc? Hindi lagi. Kaya kapag nagsiswimming ka, naku, pag magsiswimming ka sa lake, naku, kailangan pag-isip-isipan mo. Kahit mukhang malinis. No? Yan, oo. Yan Basta ba? pag may ihi ng baboy o baka or daga, di ba? Ay, may patay pa na daga, di ba? So, ihi yun, delikado yun. Okay. Dito pa naman sa Pilipinas, maraming pastantabi na ng konti. Mga piggery, ganon. Yung mga agricultural facility. Yes. Along sila sa mga sapa at ilog kasi nilatang nila doon. So, ikaw, pag nag-swimming ka doon, Nakakatakot. 16 days nabubuhay yon. Pag sa lupa naman, 24 days. okay. Di lalo na sa baha, Do. Ay, oo. Siyempre, lalo dito Pagka sa baha, ihi yung mga daga kasi Oo. nalulunod sila, nag-ihi sila, di ba? Ayun, pag tumama yan. Oo. Tapos, syempre, natitilamsik, di ba? Tumama sa mata mo. Yung bakterya pumasok. Dadami yan sa katawan. So, mga 2 days to 14 days. Usually, incubation period na naman tayo. Dadami naman sa katawan yan. Ang tawag dyan is leptospiremic phase. Dalawang phase usually. Isang phase, kasi ito, na-infection ka. Dadami muna yan. Pagkadami nun, yun, itong leptospiremic phase, tapos parang gagaling ka. Tapos pamiyamaya, pag minalas-malas ka, meron namang immune phase. Okay.
Hindi naman lahat nagkakaroon ng immune phase. Tapos yung immune phase, merong mild immune phase, merong Wales syndrome na grabe ang sakit nun. Anong, Uusapan natin. yun, Dok. Mm. Siguro, just to lead to that, since alam na natin kung saan siya nakukuha. Pag minalas-malas ka at hindi gumaling after nung initial symptoms, ano yung mga posibleng hindi okay na symptoms? So, yung una-una, yung first symptom, parang flu lang siya. Umuubo ka, sipon lang. Tapos medyo mataas ang fever. Pero, pag nakita mo, uy, meron kang namumulang mata, conjunctival injections, or retroorbital pain. Mata mo, yung sa likod, masakit. Uy, teka. Tapos meron kang muscle spasms ito, sa gastrocnemius muscles mo, masakit, nagka-cramps, ganun. No? Teka, pag-isipan mo, may abdominal pain, nagda-diarrhea, pag-isipan mo na. Punta ka na kagad sa doktor. Huwag ka na maghintay para magbigyan ng gamot. Yung gamot lang naman, doxycycline lang Huwag ka na padali. So, yung unang, yung initial phase. Ngayon. After that, pwedeng, pag malakas ang immune system mo, okay na. Okay. Pero, may mga iba, may immune system phase. Yung immune system phase, yan ay yung, kasi yung mga bakterya, pumupunta na sa liver yan Pumupunta sa kidney yan Tapos, syempre yung tao, yung 1 week na yun, meron tayong mga immune system, inaaway. So, habang inaaway, yun nagkakaroon ng problema. Yung susunod na linggo, akala mo magaling ka na, tapos, lalong naglalagtat na naman. Tapos, minsan lumalabo mata mo, uveitis. Tapos, sumasakit na naman kasukasuan mo. Mas may chills ka pa. Mas palala. Bakit? Dahil sa yung IgN natin, yung antibodies natin, nilalaban yung mga bakterya. Dahil doon, nagkakaroon ng immune response na nagkakaroon ng tissue inflammation. Okay. Dahil sa tissue inflammation na yon, nagkakaroon tayo ng immune phase. So, yung immune phase na to, mas lumala dahil sa mga vessels na yun, yung mga nagkakaroon ng inflammation ng vessels natin. Ng dugo. Dugo. Kaya nga yun. Kaya nga mas lumalala. Then, kung mas mahinang immune system mo, yun. Lahat yan, usually ito, 90% gumagaling na. 90% naging okay. Pero may 10% lumalala. Yung tinatawag ng Wells syndrome. Which is, dahil di ba tinamaan yung liver, mahinang immune system natin, lumalang liver problem, nagkaroon ng liver dysfunction. So, di ba, pag atay, pag nasira, naninilaw tayo. O yun, ang tawag ng jaundice or icteric tayo. Yung anicteric, mas mild. Ito, icteric to. Tapos, tiyatama ng kidneys. So, konti na lang ihi ko. May renal failure na. Acute kidney injury na. Tapos, mas dugo-dugo ka. Hemorrhagic diastasis ang tawag natin doon. Pati mata, kasi bumababa ang platelet. Yung mata, yung subconjunctival na parang namumula. May dugo. Yun. Tapos, kung hindi pa napagaling at hindi pa napunta sa hospital, shock. Delikado yun, Dok. Delikado na. So yun, Dok, na-mention nyo kanina yung mga initial na symptoms kasi medyo common Common, yes. di ba? Yung lagnat, sakit ng katawan, chills. Yes. Pwede mong diarrhea. Pwede mong ipagkamali sa trangkaso. Pwede mong ipagkamali sa food poisoning. Tama. Paano mong, malalaman na baka leptospirosis to, Dok? Meron bang markers? Kaya nga, kapag napansin mo, masakit ang mata sa likod ng mata mo. Tapos, muscle spasms. Tapos, minsan-minsan, pag ihi mo, medyo reddish. Tapos, naalala mo, nasa baha ka, may sugat ka pala sa paa, punta ka na sa ospital para mat-testing. So, testing yung urine test. May makikita yun, may bacteria doon. Okay. Then, may mga iba, gumagawa ng mga PCR test, di ba? Yung mga antibodies, di ba? Yun, check rin yun. Pagka, on the second week, makikita na sa ihi yun urine test naman yon. Eto, Doc, na-mention nyo kanina, hindi naman necessarily baha lang to. Pwedeng sa bodies of water pag nag-swimming ho tayo. Yan. Siyempre, ang Pilipino, pinakamahilig mag-swimming sa beach. Meron din ba nito sa salt water o sa fresh water lang? Mas marami sa fresh water. Sa salt, hindi na sa survive So, mas Okay. maganda mag-swimming ka sa salt water. Sa dagat, mas, Dagat, po. kung yun ang iniwasan mo, Mhm. mas okay ang dagat. Yes. Okay. Sa bagay, wala naman masyadong lake dito sa atin. Wala mo naman sigurong gustong mag-swimming sa Laguna, di ba ito? So, pero may mga ilog-ilog. Tsaka Yes. batis tayo na malinis Eto, Doc, na-mention nyo kanina, madali lang. Meron lang papainom sa inyo pag mild.
Anong pwedeng asahan ng mga tao? Kunyari, pumunta silang ospital, suspect nila leptospirosis. In terms of tests and treatment, ano po yung asahan and mahal po ba kaya ang paggamot? Siyempre, pagka umpisa pa lang, wag na kayong pumasok sa baha. Kasi delikado lalo kung may sugat ka. Kung may sugat ka, kailangan maglagay ka ng plastic na para hindi mapasukan. Tapos pwede kang uminom ng doxycycline, 200 milligrams. Ano po yun, Dok? Prevention. Oo. Tableta ho ba yan? Oo, tablet siya. Okay. Oo, tablet or capsule, basta yun. Mabibili yun, tapos pag inom mo, for prevention. So kung alam mong may baha, or may mga iba nagtatrabaho na rescue, so mga isang buwan siya doon, every week, kahit wala siyang sakit, once a week lang siya, for prevention. Minsan, wala kasi tayong choice, diba, Dok? Kung bahayin talaga tiyap mo. Yes. Ano ba naman gagawin mo? Magbota ka, pero minsan, mamalasin, papasukin pa rin. Mura pa. Mura yun. So, mga less than 20 pesos. Okay. Super mura pala. Mura. So, pagkainom mo, once a week yon. Pero pag nagkasakit ka na, yun, tutuloy-tuloy na natin. 100 milligrams twice a day for 1 week. OTC ba yan, Dok? Niho, I-reset. reseta. Pero, hindi ko dati kasi pagka may isang hospital nga, kapag may baha, namimigay sila. Sa mga nurse, namibigay sila sa nurse. Okay. Oo. Yeah. Prevention. Prevention is better than cure. Yeah. Pero yung sa mga mas malalaho, Dok, ano yung paano sila tinitreat pag nagka-Whale syndrome na? Number one, antibiotic. Tapos kung mas palakas na antibiotic, mga ceftriaxone, mas palakas na yun, IV na yun. Then, syempre may mga organ failure, kidney failure. So, syempre, minsan maladialysis na, may liver failure, may acute respiratory distress syndrome din, respiratory failure din. Depende na kung paano yon. So, minsan tinutubo para tulungan yon. Then, merong mga meningitis din, spinal cord meningitis. Ganon. So, parang malala lahat yun. malala lahat eh. Kaya nga. So, wag nating ihantong doon. Lalo na kung wala pa pala sa 20 pesos yung isang tableta. Yan, oo, yan. Oo. Kung kailangan magreseta, di pa reseta ka sa mga centers, di ba? Bibigyan naman sila, kasi may baha sa amin, namimigay sila. Libre pa. Walang excuse na. Walang excuse, oo. Okay. So, Dok, mura lang yung gamot. Yes. Sa kahit kanino ba pwede yon, or meron mga groups na like matanda, bata, buntis na hindi pwede? Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. Ayun, tama ka. Yung buntis, ingat lang sa buntis. So, pinapalit namin, ginagawa ng azithromycin. Yun ang binibigyan namin. Paano yan, Dok? Mas mild ho yun? Mas bagay sa buntis yun. Mas bagay sa buntis. Para hindi makasama dun sa baby. Okay. Sa matanda, okay lang ho. Yun, okay lang. Okay. Tapos, nakakapagtaka din. Okay? So, nagbigay ka ng antibiotic. Minsan, dahil pinapatay ng antibiotic yung bacteria, nag-release ng compound, yung may immune reaction yun. Nagkakaroon ng, kala mo okay ka na, tapos nagkaka-fever, chills, malaise. Ang tawag dyan, Jarisch Herxheimer reaction. Kaya nga, huwag kayo matakot. Kasi may reaction na yun para, bakit pagaling na ako, antibiotic na ako, pagaling na ako, ba't lumala pa ang sakit ko? Yun, may reaction kasi. Yung bacteria kasi, pag namatay, nag-release ng compound. May huli pa siyang restock, no? Exactly. Bago,
Bago mamaalam manakit Yeah, muna, yeah, eh. yeah, yeah. Oo. Oo. Kaya nga, ulitin natin, kapag may sugat, huwag na nating i-risk sarili natin. May pasyente kami, yon ginagawa kasi, may daga. Tapos kinakain yung mga ibon niya, naglalagay sa maraming ibon. Tapos yun, mga lungga, talagang tinanggal niya yung mga lungga. Hindi ko alam, baka may ihi siyang na talsik o sa sugat niya, o hindi ko alam, di ba? Tapos, na-admit sa hospital, dahil sa leptospirosis. 2 buwan siya doon. Tapos gano'n, oo. Una-una, nakatubo. Tapos after that, yung muscle spasms, hindi siya makatayo. Sabi niya, kaya ko na. Tapos hindi siya makatayo, babagsak. So, 2 buwan siya sa hospital. Grabe, no? Well, maliban dun sa sakit ng katawan, yung gastos pa. Oo, kidney problem pa, liver problem pa. May ibang tao, pag minalas ka talaga dito sa leptos, malala. Life-threatening, no, Doc? Yes, pero hindi naman lahat. Hindi lahat. Oo. Pag minalas ka na lang talaga. Yes. So, ayun po, wag nating baliwalain yung banta ng leptospirosis, lalo na, alam nyo naman ho, reality talaga, bahain dito sa Pilipinas. Yung iba, nature yan, yung iba, man-made. Mas marami nga yatang man-made na baha dito sa nature. Pero, wala na tayong time para pag-usapan yung mga bagay na yan. Nakikita ko yung kayo sa comments, madalas nyo mapag-usapan yan. Kaya na ho bahala sa mga responsable sa ganyan. Pero tayo dito, mas kalusugan yung yung concern natin. And sabi nga ni Doc, kung duda nyo, pag nakaramdam kayo ng sintomas, expose kayo sa freshwater swimming or sa baha. May mga iba nagsiswimming sa baha. Sana naman yung mga viewers namin hindi ginagawa yon. Ikonsulta nyo na agad sa doktor nyo kasi napakamura lang po nung gamot para sa kanya. Sabi nga ni Doc, wala pa sa 20 pesos. Pero pag minalas ka, tinamaan ka nung malala, nako, yung 2 months sa ospital at grabing pinsala sa katawan, wag na sana nating i-entertain yung possibility na yun. Anyway, ito po si Glenn, ang Managing Director ng Medico.ph, along with our partner in health, Dr. Anthony So, ang ating Medical Director. And sabing, stay happy, stay healthy, and stay flood-free. Bye-bye!